you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2.
dating ng Oktubre, ng pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, hindi ko maikukupli na talagang hatid. Pag sumapit ang Disyembre, nagbibigay ng regalo ang ninang at nino. Pagdating ang Kapaskuhan, ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibinigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, ikaw at ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Morning, morning. Glory to God. Amen. Amen. Good morning po, Comfy Family. Merry Christmas po sa inyong lahat. Amen. Kamusta paggising? Di ba sabi, ano yun? Kaya masarap tulog nila. Ano ba yun? Sino may sabi? Hindi. Yung paggising is always a... Sino nagsabi nga pala noon? Ano, ha? Si Sister... Sino ba yun? Ang paggising daw always a blessing. Every gising is a blessing. Oo. Tama. Ano, ha? Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Ayan, glory to God mga kapatid. Thank you, Lord, po sa panibagong araw na binigay sa atin. Tayo po'y mag-pray muna. Lord, maraming salamat po sa napakasayang araw na binigay niyo po sa amin. Salamat sa kalakasan, Lord, na binibigay mo po sa amin palagi. Sa kagalakan, Lord, kahit madaming ginagawa, kahit minsan nakakapagod, pero yung strength and joy in serving you hindi nawawala. And it's all because of you. Kaya for that, Lord, we give you thanks with all our hearts. Salamat po, Panginoon. At ngayong araw na to, kayo po ang manguna muli sa amin, kumausap sa amin, Lord, at hayaan niyo po na malagay sa puso't isipan namin na itong
mga araw papunta sa Pasko at sa mismong Kapaskuhan, ay wag pong mawala sa amin kung bakit namin ito. Ang dahilan, ang tunay na dahilan, kung bakit po namin ito sineselebrate. Para pumasalubong namin ang inyong kapanganakan ng nasa tamang perspective. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen to that. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan, mga kapatid. Parang hindi. Amen. Parang nakamic pa ako no? Ang kausap ko lang si Sister Jam. Okay, magandang umaga sa mga magagandang kapatiran po natin, nakasama natin palagi. Alam nyo, sobrang nagpapasalamat po kami kay Lord para dun sa mga kapatiran natin na napaka-consistent. Parang ang pagsama nila sa atin sa GMJ, hindi siya nakabase sa panahon, hindi siya nakabase sa, alam nyo yun, everyday. Meron talagang ilang mga tao na everyday walang palya. Alam mo yun, kahit na siguro may nangyayari sa buhay nila, pero nandiyan pa rin sila, no? Saludo ako dun sa mga ganong tao na yung commitment kay Lord ay hindi nakabase sa mga chances and changes in Part life. na ng buhay nating mga Kristiyano ang salita ng Diyos, makinig ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos, at sa awat grasya araw-araw na ibabahagi natin ang kabutihan na ginawa sa atin ni Lord. Sa lahat, saan man dako tayo, yan ay kabahagi na ng ating existence. Glory, Tama. glory to God. Amen. Oo nga. No, glory to God talaga yung mga kapatiran po natin, no? Kagaya ni Ate Mayet, nasa ibang bansa pa ito. No, palagi nating kasama. Nasa Australia pa. Nanay Feli, good morning. Oo. Oo, kahapon na pinuntahan namin siya. Amen. Thank you, Lord. Believe ako sa sa memory niya, no? Oo. 82 na raw siya. 89. 89. 89 ba? Sino yung 82? Na pinuntahan natin. 89 din si Nanay Cora. 89 din. 89 si Nanay Cora. Parang doon sa hindi pa Kogyo. yata 89 si Nanay Feli. Baka Sabi nagkalito-lito na yung mga kausap Ay, alam ko na. natin. Alam ko na. Kasi sunod-sunod. Hindi 89. Psalm 91. Hindi, magme-message siya. 91. 91 na nga. Kaya nga eh. Grabe, no? Yung mga kapatiran natin, no? Sobrang ligaya po. Lalo na yung mga senior talaga. Si Nanay Cora din nga, no? Parang naipon yung mga sharing nila, kaya parang pag pinuntahan mo, hindi na maputol yung mga, Speaking pagbabahagi sa ganyan, nila. Beth, di ba meron tayong reflective question sa kanila? Oo, mamaya pa, bumabati pa tayo. Hindi, kasi pagka binigay mo yung reflective question, may makikita silang mga kapatiran mamaya kung bakit yung i-reflect mong question sa kanila. Sige. Okay. Okay po. Reflective question na daw po agad. Ang ating reflective question, pati po dun sa mga tao sa atin. How do you spend your time, lalo na ngayong papalapit na ang Pasko? Sagot po mga kapatid, May follow-up question Kamusta ako dyan. po yung time nyo ngayong papalapit na ang Pasko? Paano nyo ito na-spend? Yeah, may follow-up question na have you found the perfect gift sa mga taong nakalista sa iyo ngayon? Di ba, yun yung tanong. Magkalayo? Hindi pwedeng follow-up? Another question pala yun. Another question. Another question. Thank you, Lord. Sa mga listahan ng mga riregaluhan mo, na discover mo na ba kung ano yung perfect gift para sa kanya? Dalawang question tayo ngayon. Oo. Speaking of perfect gift,
Maraming salamat sa dumating sa aming gift. May commercial. Oo, ang aga-aga niya na. From abroad pa yan. Oo. Kaya maraming salamat sa aming sponsor. Pastor Lito. Hindi kasi 'di ba sa hindi ano daw? Wala naman. Edit lang yun. Oo, ano ba 'yung sasabihin ko? Ganon. Ano daw? Pastor Lito, sabi natin. Aha. Hindi meron daw nag-uusap doon eh. So yun mga kapatid, thank you Lord po, no? Yan. Good morning kay Sister Carmen Mahia. Thank you Lord. At si Sister Belle Rose na nasa New Zealand. Talagang hindi, pumapalya sa panonood. Diyan ba Anong yung oras pa sa New Zealand kaya ngayon? Tanghali. Diyan ba sinuting yung pinanonood natin yung si Ay, precious. Doon ba yan? Doon ba yan? Oh, alam ko doon. Oh? Oo, di ba? Yan. Sa lahat ng mga taga-Laia, Sister Jerlyn. Okay. Sabi ni Sister Jerlyn, ang cute naman ng dress. T-shirt lang nga, kapatid. Girl na girl. Girl na girl. Kasi may red. Bihira nyo makitang may red. Siyempre, magpapasko eh. Yan. Thank you, Lord po. Sister Femi Carino. Ting mga senior, oh. Sister Carmen Mahia, no? Lagi din yan. Alam niyo si Sister Carmen, nakahiga na nga lang yun, di ba? Pero kasama natin po palagi. Yan. Thank you, Lord. At sa mga kapatiran natin sa ibang bansa, Sister Sean, na nasa Washington. Oo. Sister Sean from Washington. Merry Christmas, Sister Sean. Nakapatid ni Sister Marla. Diba? Thank you, Lord, yan. Tita ko, good morning. Merry Christmas, Kuya Jim. Andito yung anak niya, tsaka manugang niya kahapon. Oo. At saka ang isa pang hindi, nag-a-absent si Brother Rod. Merkado. Di siya nag-a-absent sa virtual, pero lagi siyang absent sa face-to-face. Saan? Brother Rod, pakita ka naman sa amin. Pero yan, everyday. Ha? Brother Rod, yung chicharon, share mo, ha? Oo. Sabi ni Sister Jam kasi, hindi daw lumilipas ang isang araw na walang chicharon si Brother Rod. Oh? Oo. Yan yung dating business ni Brother Jim. Chicharon, di ba? Oo. Sabi ni Sister Vicky, yung GMJ daw kasi naging daily habit na niya. Oo. Part of her life na. Kahapon Kagaya sa- ni Brother June Mangigad din. June Mangigad, oo. Kahapon. Yung kay Sister Vicky, yung sa East. Grabe daw. Oo nga. Ang celebration. Daming Hallelujah. tao, tsaka Amen. daming regalo. Oo, glory to God. At yung mga ibang rin, nag-celebrate ng Christmas fellowship. It is all for the glory of God. At nakita natin yung mga minsan hindi natin nakikita. Kagaya ni Sister Lydia, nandito kahapon. Lydia, Valdelbar. Ikaw talaga, no? Ginugulo mo ko eh. Baltimore? Valdelobar. Ah, Alam mo, si Valdelobar. Sister Lydia ay taga Sitio Ruby. Tapos bigla siyang nawala. Laging nandito yun. Pati sa hinahanap ko, yung pala nalipat na ng Bulacan. Tapos alam niyo, from Bulacan kahapon, umattend siya ng Christmas fellowship natin. Hindi lang siya. Sabi ko, pumayat ka. Sabi niya, malungkot kasi doon. Bumalik ka na ako ng Quezon City. Nalulungkot doon siya sa Bulacan. Ah, Pero from Bulacan, pumunta pa talaga dito para makakasama natin sa Christmas fellowship. yun. Oo, mga Umlas family. Sa Sister Mendez Rona, yan. maraming salamat kahapon. Busy-busy si Sister Oo. Rona kahapon. Sino yung yung tiga England yesterday? Kamag-anak ba ni Sister Rona o kaibigan? Kamag-anak? Tita niya pala si Sister, anong pangalan ni Sister?
yung asawa niya si John, nakalimutan kong tanungin ang pangalan ni sister. 4th time na raw niyang umattend dito. Kausap mo, diba, Oo, yung, nakakatuwang kausap yung si Brother John. yung Kasi kantahan from, Tagalog. from UK siya, no? Tapos sabi ko, do you understand Tagalog? Even just a little. Sabi niya, no. Sabi ko, but I saw you enjoying the songs a while ago. Sabi niya, yeah, because ano daw yung music daw. Natutuwa siya. Kahapon ganun pa siya ng ganun, no? Tapos palakpak siya ng palakpak. Nakakakita ba siya? Nakakita siya? Ah, okay. Akala ko kaya nakasalamin, hindi siya nakakakita. Nakakakita siya, okay. Nag-i-enjoy siya kahapon, nakakatuwa. So sabi ko, how do you like Philippines? Sabi niya, gumaganon. Sabi ko, have you been to places? Sabi niya, nowhere. And yet you like it. Sabi ko sa kanya, nakakatuwa yung ano niya, yung attitude niya. Tuwan-tuwa siya sa Pilipinas, pero wala pa raw siyang nakikita sa Pilipinas. Oo, tapos pang 4th niya. So sabi ko, I'll be seeing you next year. Sabi niya, wala daw bang fellowship next week? Sabi ko, wala eh. Tapos sabi niya, hindi ko narinig yung announcement. Gusto ko sana sabihin, kasi Tagalog. Meron namang fellowship na nagsama-sama sa 22. Ay, hindi sa 29 pala may fellowship po tayo. Oo. At yung iba naman ay, oo. Sa 22 kasi, yung mga ibang lower south, hindi Pero na sila itong ating makakaano. GMJ, Diretso pa rin. dire-diretso mga kapatid. Ano, ha? Of course. Oo. Yes, ayan. Ang Word of God, talagang andyan lagi yan sa ating lahat. Oo, may sagot na, oh. Ha? Dadating siya sa 24. Ay, ang galing. Darating daw si Sister Sean. Oh? Sa 24. Oo. Marlalita, pumunta naman kayong dalawa dito. Ay, teka muna. Pagka 24, meron tayong tradition sa Comfy Workers. Ano yun? Nag-uuwian sa kanya-kanyang Ay, family. hindi lang 24. Uuwi na agad sila ng 23. Hindi, sabi Yung mo iba. kasi pumunta siya dito sa 24. Hindi. Ah. Darating pa lang si Sister Sean sa 24. So bago Tapos? siya bumalik, pumunta naman siya dito. Nang makita naman ng mga kapatiran natin. Not necessarily sa 24. Kung sino si Sister Sean. Diba? Para makapag-share din naman siya. Kasi alam nyo, matagal na panahon na hindi na nakaka-fellowship si Sister Sean kasi nga nasa Washington. Eh di isama niya si Sister Marla. Oo nga. Tsaka si... Sabi ko nga. Sino yung pamangkin niyang Parang yun ang nanalo? sinabi ko, diba? Yung pamangkin niyang nanalo sa... Ano ba yan? Sa Google ba yan? Saan ba? Sa mga games, gumagawa ng mga games. Yung pamangkin niya. Ay, oo. Sa pamangkin ni Sister Marla, yung Flip the Battle ba yun? Na app? Basta Battle meron siya. flip? Oo. App siya. Naging milyonaryo na nga yun eh. Dahil, binili ng, hindi ko alam kung alin ang bumili nung kanyang app na yun. Oo. App Games. developer siya eh. Oo. Yan. Tsaka pakantahin natin si Marla. Pagpunta rito sa 29. Ano ba yung kinakanta niya sa mami? Malamig ang simoy. Paano? Ganun si, wala na akong falsetto na. Ako na lang. Gusto mo? Kaya ko yan. Sige. Malamig ang simoy ng hangin. Maganda ang mga bituin. Ayan. Si Arnold. Ganun kasi yung ano eh. Marlon. Paano Marlon? Naku, lumimiss natin si Marlon, ano? Ay, oo. Maiyak tayo. Ayan, thank you Lord. Yan, sa mga kapatiran natin, nandiyan na sila. Derek daw ang pangalan. Bilis mo sumagot, Mars, ha? Derek. Marla, Merry Christmas! Ayan, thank you Lord po. Flippy Battle Extreme pala. Binili daw ng Google. Oh, sabi Ng ko na 12M.
Pakinabangan yun na. Hindi, Gumawa yun kayo ang ng laro, app. laro yun, laro. Oo, ano yun. Hindi naman yung basta-basta nagagawa. Oh, galing, ano? Sa kanya pala yun. Flippy Battle Extreme daw. Thank you, Lord. At good morning, Sister Virgie, na nandito kahapon. Virgie. Samante. Lagi natin kasama si Tito Virge ngayon. Ay, naku, lagi umaawit yan tuwing Oo, Pasko. oo, tama. At saka yung Bayhonan family, nandito kahapon. Di ba? Oo. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. So, yun po yung ating question na wala pang sumasagot hanggang ngayon. Ito, may sumagot. Meron pala, may sumagot. Wait. Paano nyo po ini-spend ang time ninyo ngayong paparating na ang Pasko? Sabi ni Sister Vicky, now that Christmas is just around the corner, we spend our time reaching out to our relatives and friends, even on Messenger. May calls din, visiting them, and reunions with family and siblings daw. Speaking dyan sa sagot ni Sister Vicky, meron tayong mga ilang families na maaaring hindi natin masyadong nakikita. Yung iba sa ibang bansa, pero yung iba, siyempre pagka nasa prayer meeting sa bahay na lamang. Unahin natin yung taga-Kogyo. Oo, pero Eto. memory verse of the week muna pala tayo. Nakalimutan natin. Ang ating memory verse of the week is Isaiah 41:27. I was the first to say to Zion, behold, here they are, and I give to Jerusalem a herald of good news. Ayan. Sa Tagalog, ako'y unang magsasabi sa Sion, narito sila, at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. Kala ko hindi mo makita, Yung muka, pero nakakabasa. medyo Ako, hindi ko kailangan na, ko nang hindi ko na upgrade mabasa. ng Kailangan lalapit salamin. ako. Ayun, ano. Okay, yan po ang ating memory verse of the week. So, paano nga ba natin in-spend yung time natin ngayong Pasko? At paano nga po ba ang tamang pag-spend ng time natin, lalong-lalo na ngayong papalapit na ang Pasko? Ayan, eto. Sabi ni Sister Vicky, yun na nga, ano daw? Family, visiting, Reunions, messenger, ganon. ganyan. Amen. Isa pong magandang pamamaraan yan, mga kapatid. Kaya nga po sabi natin, yung mga napuntahan nating mga kapatiran, sobrang tuwang-tuwa sila kasi yung time spent with brothers and sisters ay talagang hinahanap-hanap pala nila. Amen. Lalo na yung mga may edad na hindi na masyadong nakakapunta sa 89 fellowship. na. Oo. Pero nag-i-evangelize pa. Na-evangelize niya yung kapitbahay niyang 90 years old. Nabigyan niya ng salita ng Diyos kasi maraming mga nakikita at nag-share sila. Binigay niya yung Word of God. Hindi nawawala sa puso ng ating mga kapatiran kahit na ganito ang edad na nakakapag-witness. So ito yung ating lola sa Kogyo. Kilalang-kilala natin itong lahat. Ayan. Sister Cora, yan na po. Thank you, Lord. Bago ang lahat, ang una kong pinasasalamatan ang ating mahal na Panginoong Jesus. Pangalawa, kasama ng aking lahat ng pamilya at lahat ng membro ng community Kongsi, ang mga namumuno, Pastor Alex, Pastor Ray, Pastor Fred Francisco, Pastor Jimmy Gimbal, Pastor Cabral, Pastor Rabi, Pastor Simple. Pastor Ronnie. Pastor Brother Ronnie. Amen. Kasi wala mga kilala ko mga Minister. Worker. mga mister, Brother Jeff, Brother
Sandy, ano, unang-una kasi si brother, ano sabi nito? Brother Jeff, brother, Brady, ang gabi kilala ko lahat. Opo, Okay opo. lang. Kilala ko lahat. Message na lang po. Brother, Dodi. number 2 si Brother Dodi. Opo. Brother, yung asawa ni Brother Otan. Oo, Brother Otan, Brother, Brother Tony, sumangit na ako ang kanyang kaluluwa. Si Floyd din, si Malangit na wa. Oo, pero kasi Brother, sumangit na ako yung kanyang kaluluwa. Saka yung anong mahal natin na Sister Ligaya, Brother Far, lahat ng brothers and sisters sa community na ating panalangin makarating sa ating Panginoong Diyos. At din ang panalangin ng ating mga mahal sa buhay, sama-sama lahat, mga sa community, pinagdadasal ko rin ang mga na tinawag na ni Lord na na sa kabilang buhay na patawarin at gawan kanilang kaluluwa. Eternal rest grant to them, O Lord, and let perpetual life shine upon them. At nagpapasalamat ako sa community ito kasi kung wala ako siguro ito dito sa community na hindi marunong na tumawag sa ating Panginoon, siguro isa na ako sa 16 feet below the ground. Pero nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Kanya. Dahil lagi kong inaalaala ang sabi niya, ako'y sa inyo hanggang malakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kaninduman. Palakasin kita, tutulungan, ingatan ng dililigtas. Kasi ang lagi kong yung awit ng pagtitiwala ng Diyos. Sabi niya, siyang naghangad ng pagpukpok ng katastaasan at nanatili sa mga pangyarihan, magpagsasabi sa kanyang Panginoon Bukatan, ikaw ang Diyos na pinagpilulaan, ikaw ay liligtas niya sa panganib sa umang gabi. At kahit anumang mabigat na salot, hindi ka magdaranas. Lukupang kanya ng malupas ng madating bulatan. Pag-aarot ng araw at gabi, kung sorry Lord, dito, mabwalbaan sa at sabi niya, mabwalbaan ng 1,000 tao, 10,000 tao, di ka matatakot, di ka ba, at tiyawi ang ginaan. Yung waryado ko yung kasi natipid siya mo. Ikaw magmamasid. Aking ililigtas ang tapat sa akin. At inuman sinong tao ako'y kilanlin. Pag sila'y tatawag, dagli kong pakinggan at sasamaan kung may hilahin sa takliluhan. Aking ililigtas ang bawat isa't parangalan. Sila'y bibigos pagkaluruban. Dang mahabang buhay at kakamoy niya ay siyak na kaligtasan. Thank you, Amen. Ay, naku, ay yung paborito niyong awitin, aawitin nating lahat. Ayan. Yung paborito niyo pong awitin. Thank you, Lord, no? Ang haba nung ano. Oo, ang haba. Kahapon nakalimutan namin kuhanan si Nanay Feli. Hindi, nakuha na ni Sheila. Ilang ano yun? Ilang chapters yung ni-recite niya. Oo. Silingkit po sa mga hindi nakakakilala, si Nanay Cora ay napakasipag po mag-outreach niyan. Isabela. Yan po ang ating coordinator sa Isabela. Kaya lang, simula nung nagka-fracture siya kasi sa, hindi ko alam kung balakang o ano, hindi na siya naka-attend ng fellowship.
Kasi hindi na nakakalabas masyado ng bahay. Kaya pagka napupuntahan mo, alam nyo yung tights nga na pinadala niya nung ano, ang kapal eh. Sabi niya, naipon na. Sabi niya ganun. Pero sobrang faithful pa rin siya hanggang ngayon. Si Lola sa Peli, covenant niya kay Lord. nakakatakas. Si Lola Feli nakakatakas daw eh. Alam mo kung saan pumupunta? Saan? Prayer meeting. May Oo. nahuli, may CCTV pala nilagay yung anak. Di sabi niya kasi, hindi raw siya sanay na nagpapaalam muna sa mga anak bago umalis. Dati daw, pinapaalam lang niya. O, pupunta ako ng outreach. Ngayon, kailangan daw magpaalam na. Hindi ako sanay sa ganon. Si Nanay Feli pala, ayon dun sa sharing niya kahapon, parang independent siya. Kasi naiiyak siya ngayon na sa tuwa, special daw yung ganun sa kanya. Yung nung na-aksidente siya, bubuhatin siya, di ba? Papaliguan siya. Naiiyak siya sa ganon. Ganun naman talaga ang mga anak, yung care and concern sa mga elderly. Ganyan talaga. Glory to God yung mga anak na yes, ganun. Oo. So, isa po sa tamang way of celebrating this season is create memories with your loved ones. Sa family, no? Sa family. Kasi alam nyo, kahapon nga, naalala ko, sabi din ni Sister Eileen, iba na ang Pasko, iba na ang celebration ng Pasko kapag meron kang mga mahal sa buhay na nawala na. Naalala ko nga kasi si Ima, pagka lahat kami aligaga syempre na ano bang gusto niya, ano bang iririgalo sa kanya, ganon. Pero sa kanya, mas ikinatutuwa niya yung nando kami lahat. Di baling wala kang dala, basta nandoon lahat. Tapos naalala ko siya pag dumarating tayo, andun na sa may pinto, di ba? Hindi siya naghihintay na makapasok kami ng bahay. Si Ima, pag may dumarating sa aming magkakapatid, pag alam niya na darating kami, doon talaga siya sa may pinto. Oo. Never siyang naghintay na kami ang makapasok sa bahay para magkita kami. Lagi siyang, nakakaiyak tuloy. Oo. Yung kasi, yung paano sineselebrate talaga ng tayong Pilipino, talaga yung family. Ang nangyayari in reality, sa family, we unwrap our presents, mga regalo, but our presence, yan ang ikinatutuwa ng lahat ng pamilya. Not only the presents or the gifts, but our presence. Yun. Totoo yun. Na pagka nagkita-kita, yung mga, yung iba, nagyayakapan, pero meron din hindi masyadong nagyayakapan. Pero yung mga ngiti sa labi, kitang-kita, Ayan, Pero meron din namang iba. At kung yung iba, magpapadala na lang ng mga regalo, o kaya yung iba, wag naman na, kasi minsan, sa karanasan lang, sa takbuhan ng buhay, minsan pag Pasko, ay, padala mo na lang, wag na tayong pumunta doon kasi andyan si Kwan, mamaya, gulo-gulo na naman yan. O kaya, nakko, marami na naman diyang reklamo. Minsan, maraming sumbong, mga ganito-ganito. Kaya, wag na tayong pumunta doon. Padala mo na lang ng panghanda. Meron din ganon. Pero, how about yung ibang pananaw na baka ikaw ang maging daan para sa reconciliation? So, ano ba yung katulad ng reflective question? Ano ba ang put mo ngayon dito sa Christmas? How about ikaw, natupad mo yung 2 Corinto 5:21 na kung si Lord, siya magre-reconcile sa atin sa ating Creator through our Lord Jesus Christ. Tapos ikaw yung ginamit na
pagpunta mo doon, siyempre, paglapit sa iyo minsan, may sharing. Pag pumunta ka naman doon sa kitchen, iinom ka ng kape, may sharing. Pag lumabas ka doon sa may halamanan, may sharing. Pag kakain na o ano, sharing. Pag, siyempre, ang dami nyo iba-iba Tapos may uupo sa iyo, sharing. So, minsan, ako nararanasan ko lang to kung saan minsan sa mga patay. Oo. Pagka sa patay, di ba matagal yung mga lamay, minsan yung ilang araw ganito, tapos makikita-kita yung mga kamag-anak. Tapos, yung buong pangyayari ng mga maliliit magkukwentuhan, tapos yung mga hindi mo nalalaman, tapos ikaw yung magiging dahilan na pag nakwento ng isa, nakwento na pala, ito pala yung naging damdamin niya, nakaapakan mo lang yung kanyang paa na walang kakwenta-kwenta, nasugatan mo na hindi ka naintindihan, yung isa wala ka namang ibig sabihin, yung ganito. Tapos pag upo mo doon, nakuha mo na yung buong istorya minsan, hindi pa naman totally, pero more or less, pag lumapit sa yung isa, tapos maibabahagi mo yung naging saloobin ganito, biglang maiiba yung pananaw niya. Ganun ba? Tapos paglapit naman sa iyo, so you bring about the reconciliation. Sa akin sa Pataya, ngayon, how about ganun din tuwing may celebration, Pasko, di ba? Kagaya nitong isa pang family. Ito. Ano talaga, masaya talaga kapag sineselebrate po natin ito with the family. Kaya sabi ko sa inyo, start creating memories. Kasi pagdating ng araw, sasabihin mo, sayang, hindi ako umuwi nung Pasko na yun. Oo. Diba? Minsan, yun na pala yung huling Pasko niya. Wala naman perfect family. Yung sayang na yun po, ay hindi na natin mababalik yun. Kaya, wag nating sabihin kung may time, kung hindi, make time. Make Family time. talaga di Oo. ba? Yeah. Tignan natin po itong isa pang family. Galing na Chicago. Ayan. Malayo-layo to, Chicago. Ayan na, parating na yan. Sige. Chicago, from the start. Nauna pala yun. Sige dyan. Chicago, ayan. Pero nandito na sa Ako'y Pilipinas. nagpapasalamat sa Panginoon sa pagdalaw ng aming mga kapatiran sa Comfy Family. Kami ay nagagalak dahil sa darating na kaarawan, sa pagdating ng Panginoon. Kami ay magkaroon ng kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaunawaan sa buong pamilya. At gayon din sa buong Comfy Family at sa buong mundo na magkaroon ng kapayapaan, lalo na sa nangyayari, kapayapaan ang kailangan natin. So, salamat sa Panginoon, kami ay nagagalak sa ganitong gawain. In Jesus' name. Amen. Ako po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Maligayang Pasko sa ating lahat, sa taga-Comfy Family. Mahal na mahal namin ang Comfy Family sapagkat dito kami binago ng Panginoon. Salamat sa Diyos at ngayong Pasko naway magsama-sama tayo at maging masayang masaya. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Nandito na naman yung ating mga kapatiran. Kasama sila pastor upang dalawin, upang mag-share ako. Salamat, Lord, kahit nagkaisa lang kami dito, hindi kanya-kanyang bahay, pero nakakatuwa po si Lord dahil pinag-isa tayo. Ibig sabihin, pinag-isa tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, ang pairalin natin sa Pasko ito. At naway ang mga pamilya na magkakasundo, mga anak, mga magulang, at iba pang mga kamag-anak natin. Sa Pasko ito, ipagdiriwang natin ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Amen. Sister Anna. Thank you po, Lord, sa pagdalo na aming Comfy Family. Through them, nag-bless po kami sa kanilang pong mga awitin at sa kanilang pong pag-entertain sa amin. Salamat po dahil po ramdam na ramdam po namin ang presensya ng Panginoon. At maraming salamat din po dahil we were able to share our home, our blessings to the community and to sa lahat po ng ating members ng community ng Comfy Family. Maraming salamat po at maghari po sa inyo ang kapayapaan at gayon din po ang real essence ng Christmas po ay si Jesus at yun po ang love. Thank you po. Merry Christmas. Amen. Kakaibang damdamin ang ating
Thank you, Lord. Yan, hindi pala yan ng ano, naka ano pala sila na family, nakalinya, no? Yan po ay yung mga napuntahan lang namin, pero this week lang po yan, ha? Huwag magtampo yung iba kasi parang ano lang yan, impromptu na ano kay Pastor, leading kay Pastor, nakuhanan ng video yung ating mga kapatiran. Oo, para makita natin yung mga families na nasa Ephesians 3, 14 to 20. Kasi family natin, may kanya-kanya tayong apelyido, pero pinag-isa tayo dito sa ating Christian Community, Comfy. Oo. At iba-ibang dako, may sa ibang bansa. Pero balita lang, si Brother Ruding ay asawa ni Sister Temi, andong kanina. Muding. Oo, Muding ay malakas na. Oo. Gusto nang pumunta sa fellowship. Si Nanay Inday, kasama pa ng mami yan doon sa tenement nung unang panahon pa. Kaya hindi nyo man mapansin, andun yung kanyang brother husband. Kaya, yes, kaya yan yung ating mga kapamilya kay Lord na talagang napakahalaga na ang celebration ng Christmas, of course, andyan ang ating Panginoon Diyos. At ang talagang real purpose nasa salita ng Diyos. At ito'y napapatupad na rin natin, hindi ba? So, ito nga, galing pa nga, sabi mo kanina, ng Chicago, umuwi talaga para to spend Christmas with the family. Titignan naman po natin ang isa pang family. Salamat sa Panginoon dahil kami dinalaw na naman ang mga kapatiran sa araw na ito na tunay namang aming inaasam-asam yung magandang pagtitipon dahil sa Chicago hindi ganito kasaya pero nandito pinaparala sa amin ng Panginoon ang kanyang kabutihan na tunay naman na ang inumpisa ng Panginoon kaya sinasabi niya sa Philippians 1:6, the God who began this good work in you will finish it until the day of Jesus Christ. Inumpisahan niya ang kabutihang loob sa amin at tinatapos niya hanggang sa ngayon. Kaya salamat sa Panginoon kasi sa patuloy niyang pagbibigay sa amin ng pagpapala, spiritually, physically, financially, lahat ibinigay ng Panginoon. At yun buong puso namin pinasasalamatan sa Kanya dahil tunay na siya God who is more than enough. He is the God who do miracles. He is the God who always answered our prayers. He is the God who is everything to us. Kaya salamat sa Kanya sa patuloy niyang pagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangailangan, lalo na sa Comfy, Illinois. Salamat sa patuloy niyang pagkapala sa lahat ng mga mag-asawa at patuloy na pinagpapala ang aking son-in-law. Papasok na siya bukas, start na magtrabaho bukas. Matagal na siyang return sa work pero pinilit pa rin niyang humingi ng sa doktor at binigyan siya ng go signal at bukas nga mag-start na siya magtrabaho. Kaya yan ang kabutihan ng Panginoon. Imagine, stage 4 lung cancer. Scars na lang yung kanyang cancer. Scars na lang, wala na. At ako, thank you sa biopsy, kidney biopsy, thank you Lord. PET scan, thank you Lord. Bone marrow biopsy, thank you Lord pa din. At si Sister Red's two breasts, binayopsy, lahat benign. Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya ito lang ang ibinabalik namin sa Kanya, ang lahat ng papurit pasalamat sa lahat ng ginagawa niya sa amin. Kaya hindi ko makakalimutan yung salita niya sa Isaiah 41, verse 10. Do not be afraid, I will help you. Do not be dismayed, I am your God. I will hold you at my righteous right hand. I will heal you. Yun ang pinagil. At saka yung salita niya sa Malakay 3:10.
put me to the test, and I will open the windows of the heaven and pour out on you all kinds of good things. Lahat good, walang bad. Kaya yun ang inaasahan namin. Yun yung pangako ng Diyos. God word is true. God word is trustworthy. God word is talagang alive. Kaya naniniwala kami lahat sa mga salita ng Diyos. Yun ang aming pinangahawakan. Thank you, Lord. The blessing na yung binigay din sa amin. Nung sabi niya na lahat, so wala na kung saan. Ang Christmas nag-start with family, no? So Christmas is really about family for me, no? So we go back to the first family. We go back to rekindle our ties with the family. Kung meron mang hindi pagkakaunawaan, this is the best time to go back and make the family complete. It does not mean na physically yung blood relation ang reconnect ulit, kundi pati family mo with the workplace, with the church, with your friends, no? So lahat sila, this is the best time for us to reconnect and to go back to what the Lord is teaching us, which is about love, di ba? Doon niya yung key ng John 3:16 eh. Si Lord binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, no, as the ultimate sacrifice for all of us. So kung kaya ni Lord gawin yun, then we can do it with just simple things na ganito. Let's reconnect, let's go back, and let's strengthen our relationship with our families. Amen. Christmas. Napakabuti ng Panginoon sa ating lahat, hindi lang sa aming mga pamilya, kundi sa ating lahat talaga. At yung walang hanggang pag-ibig na ipinagkakalob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ngayon din naman tayo na umiibig sa Kanya. Kaya Christmas is love. Kasi love one another. Ayun. Nagpupuri at papasalamat talaga ako sa kagandahang loob ng Panginoon na ipinamikita niya talaga yung mga kamanghamangang mga gawa niya. Na yung ako na talaga tumatanggi sa travel. Talagang tumawag na ako sa US na ayoko sumama ng Turkey, ayokong ganyan. Pero si Sister Reds talaga, pinilit niya talaga na sasama ka. Ngayon lang tayo magkakasama-sama sa ibang At ito yung favor na dumarating sa buhay ko na ito yung first time namin na mag-New Year sa ibang bansa at sa Turkey. Ayun. Thank you Lord din talaga sa favor ni Lord na yung pagkuha ko ng visa sa Turkey. Hindi ako nahirapan, walang hassle. Kasi una, inopera na ako ng travel agency ko na inaalisan namin na sila gagawa ng visa. Maniningil sila. Kaya pala mahal sila, mahal pala yung visa nila. Hindi pala mura. Sabi ko kay Doc, ikaw nang mag-ayos. Sabi niya, ipiprint niya na lang lahat. Siya na mag-aayos. And then, inayos niya nga lahat. Tapos ako, pinaayos niya lang sa akin yung bank certificate. Tsaka, nung sa bank certificate, okay na lahat. Pagpunta ko dun sa travel, sa Turkey, okay na. Ang hiningi naman sa akin, dahil okay naman lahat ng papel, wala na silang mahingi. Historical naman ng bank. Pagtawag ko naman dun sa manager ng bangko, sige ma'am, punta na po kayo dito. Pick upin nyo na lang. Kaya nakabalik naman agad kami sa Turkey Embassy ng 12 o'clock. 12 lang maibalik ko yun ng 1 o'clock. Binalik ko sa kanya. Tapos nagkaroon na naman ako ng problema naman. Una sinabihan kasi ako na pwede naman cash. Di may dala naman akong cash. Pagdating doon sa bayaran, dollar daw. Pagdating sa PNB, pinalitan naman ako. Hindi raw pwede, may lukot na maliit, may konting tuldok ng Balik na naman ako. Tapos sabi niya, ito po ma'am, ganyan. Tapos sabi ko, sige, expedite ako. Sabi ko, ganun. Ibabalik ko yan sa Lunes. Kanalunisan. Tapos si Doc nga tanong na po, Ate Marie, lumabas na visa? Wala pa nga eh. Di syempre na kasi nabili na yung ticket, na may hotel na. Sabi ko, paano yan pag wala akong visa? Sabi ko, sayang naman yung mga Tapos nung Thursday na yon, nung last Thursday pa,
ano na sa akin yung embassy na pick up your passport. Una nga sabi ko, may 6 p.m. pa lang, ay AM pa lang punta na ako, traffic sa Makati. Yung pala, pick up time pala is 1 p.m. to 3 p.m. Kaya nakuha ko naman siya. Thank you Lord. Kasi talagang favor after favor talaga yung blessing na ipinagkakalob ng Panginoon. Thank you Lord. Amen. Kay Marisa. Thank you, Lord. Ako, nagpupurit ng papasalamat kay Lord sa opportunity na ngayong Christmas is nandito ako. Talagang etong isang taon na talagang pamanalagi ko dito sa Pilipinas is na-enjoy ko. Napagod ako. Nakuha siya. Kaya, thank you Lord. Wala na po ako masasabi kasi Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. And be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. Amen. Ayan, ang Federe family. Amen. May isa pang lola na napuntahan. Talaga? Oo. At ito ay talagang Ilan na to? 90? Paano pa edadam ba? parang 90 So, 90 plus na rin nga ata. Siya ata pinakami edad. Si Lola Peli, 91. Si Lola Tess, 89. Si Lola Cora, 89. Puro 80 plus. Ito, 94? Ilan ba? Ilan po, Mamboy? 94. Kita mo? 94. Natatandaan ko yan eh. Tignan po natin. Okay po. magandang gabi sa lahat ng nangaririto. Kasi nagpapasalamat ako ng marami sa ating Panginoong Jesus. Salamat po talaga na hindi ko talaga makakalimutan ang ating share a home. Kasi noon pa yun, nung aking maaksidente dito sa aking kamay, sabi ko, oras na nawala ang aking simento sa kamay, hindi maaaring lumipas ang Pasko na hindi ako magpapashare a home. Ito'y pasasalamat ko ng malaki sa ating Panginoon. At kahit nga yung sinasabi nilang bukol ko, na dapat na operahin, ngayon ay wala na. Praise God. Thank you, Lord. Yan ang napakaraming pagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Wala na lahat ko. Ano man yung sakit na sinasabi niya yan, wala lang kahit ano. Amen. Thank you Lord sa lahat ng kabutihan niya sa ating buhay. Lahat ng papuri ay nasa iyo, Panginoon Jesus. Thank you Lord. Amen. Ayan si Nanay Aning na 94 years old. Lakas, no? Wala na yung sa kamay. Wala na. Tapos hindi na nga daw ooperahan. Dapat nung una sabi ooperahan. Alam ba istorya na? Hindi masyado. Oo. Kumukuha siya ng Iluluto, sangkap. sigarilyas. Gusto niya yung tanim niya, ayaw niyang bumili. Darating yung angkan. Siyempre, family. Gumamit yata ng hagdanan. Tama po ba? Tapos napali yung hagdanan. Si Nanay Aning mahilig mag-aakyat yan eh. Oo.
Pati nga, umaakyat pa yun sa puno ng mangga para manguha ng mangga. Yan, 94 years old, pero sobrang lakas. Thank you, Lord. Amen. Ang tapang pa daw. Oo. Pinuntahan pa niya talaga. Malakas talaga yan. Hindi pa pwede po kayong ano-ano dyan kay Nanay Aning. Kahit 94 yan, lagot kayo dyan. Thank you, Lord, po sa mga, mga Family. seniors sa member Oo. of Comfy Family. Kahit na may mga disgrasya na nangyayari sa kanila, protection ni Lord. Oo. Oo, nakakatuwa talaga. So mga kapatid, wag po nating sasabihin na wala kasi akong time, wala akong time. Yan po kasi ang nangyayari kapag ka Pasko, yan ang nawawala sa atin. Ewan ko, saan ba nagpupunta yan? Oo. Yung time na yan. Sana hindi lang tuwing Pasko. Oo. Kasi po, ang Christmas po was never meant to be a season of busyness and hurry. Hindi po talaga siya ginawa para doon, mga kapatid. Kaya masyadong kasi, napakadali po kasi na ma-caught up tayo sa mga superficial na celebration or meaning ng Christmas. Kaya ang nangyayari, nawawalan tayo ng time doon sa mas mahalagang meaning ng Pasko talaga. Kasi, naku kapatid, wag nawang mangyari yung wala ng time. So, nawawalan din ng time, hindi lamang sa family, nawawalan din ng time sa Panginoon pagdating ng Pasko. Kapag ka po nawalan tayo ng time, pagka dumarating ang Pasko, yan po isang senyalis na medyo lumilihis na tayo. Especially yung time natin kay Lord. Meron kasing mga Christians na nawawala ng time na umattend ng prayer meeting, nawawala na ng time na umattend sa mga fellowship natin. Tapos, bakit wala ka nung ano? Naku, may mga dami kasing mga ina-attend na Christmas party. Yan. Pagka po ganyan ang nangyayari, mga kapatid, medyo nalihis na po tayo sa true meaning ng Pasko, kung bakit natin siya sineselebrate. Kasi po, natutuwa ako doon sa isang sinabi ng mangangaral na sabi niya, if you have no time for God, then time is your God. Oo nga. Ba't ka nawalan ng time sa Panginoon? Lalong-lalo na ngayong Pasko. Kaninong birthday ba to? Hindi mo birthday to. Birthday ni Jesus to. Happy, happy. Pero, ang nangyayari, nawalan ka ng time doon sa may birthday. Na napakasaklap po nun para sa isang celebrant na umattend ka sa party niya pero hindi mo siya pinapansin. Napakasaklap po nun, mga kapatid. So, alam niyo po ba na ang time ay is a gift from God? Tas nawalan ka ng time doon sa nagbigay sa iyo nito? Parang po siya, no? Hindi siya tama. Sabi nung iba, naku, dapat kasi ang time na yan, inilalagay na lang sa supermarket, katabi ng mga gardenia, ng Cheetos. Kasi daw, parang, na siya, essential yung time. Pero ang totoo po, kung kayo po ay mathematician, mga kapatid, ang sabi nga nung isa pang manunulat, busyness is a moral laziness. Parang ironic, no? Pero pakinggan po ninyo, sabi niya, kaya niya nasabing business is moral laziness. Sabi niya, because it is often a statement of our self-importance and our excuse to be inattentive to people. Busy ako eh.
So kapag kasi sinasabi mo daw na busy ako, statement of self-importance. Naku, hindi ka worth ng time ko. Busy ako. Parang ganun ang sinasabi mo. And an excuse to be inattentive to people. So when you say that you are busy, too busy for the Lord, aba, parang sinasabi mo kay Lord, teka lang, hindi ka ganun ka-importante kasi marami akong time. Mas marami akong importanteng dapat asikasuhin kaysa pumunta sa fellowship, kaysa umattend ng prayer meeting. Yes. Ang nangyayari po doon, hindi mo siya nagiging priority. Alam niyo po ba, mga kapatid, na tayo po ay binigyan ng 24 hours every day. A minimum of 672 and a maximum of 744 hours each month. For a total of 8,760 hours each year. Kung ikaw ay 30 anyos na, that means meron kang 262,800 hours. Kung ikaw ay 50 years old, meron kang 438,000 hours. At kung ikaw ay 80 years old, meron kang 700,800 hours. Question. Question. Pwede? Kung nasa right age ka na, kung bibilangin mo sa oras, bagay, si Lord naman ang nakakaalam ng ating future. Pero napakaganda nung payo ng awit 90:12, no? Yung teach us to number our days so that we may become wise. It speaks about the brevity and frailty of life. So, hindi kasi tayo, we have an eternal life pag tayo'y wala na dito with the Lord. But in the meantime, in time nating spend here, naalala ko tuloy yung Lucas 2:13, no? Yung parang first and foremost, biblical how we celebrate. Of course, andyan ang family. Lucas 2:13. Gusto niyong silipin? Nako, di ba yung a host of angels nandun sa taas? Ano ang sabi? Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel praising God, saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His grace reigns." So first and foremost, ang Christmas, we celebrate to bring glory to God. Kasama ang families. Yun ang time na napakaganda. Wag lang tuwing Pasko. So we have a lot of time. Meron akong acronym ng pag sinabi mong a lot of time in bringing glory to God and sharing the peace that comes from the Lord. Sabi, to all men, ang good news. Grabe yung meaning ng Christmas. A lot is acronym, love, obedience, and thanksgiving sa ating Creator na maibahagi natin. Naalala niyo yung 1 John 3:16 na si Lord, yung kanyang buhay ibinigay. Tapos, tayo rin, maibigay natin ang ating buhay, pababa dun hanggang 18, ng unang Juan 3:16 hanggang 18, yung ating mga grasya, the material wealth na nakalagay doon, we share sa mga kapatiran nakalagay doon. And also, ang ating pagpapamalas ng pag-ibig ay hindi lamang sa salita, but in action. Kaya itong Kapaskuhan, hindi lamang tuwing Pasko tayo nandun sa ganung kalagayan, all the time. Ayan. Kaya, kumbaga, ang pag-ibig ni Lord kasi, di ba,
For God so loved the world. Ibig sabihin yan, unlimited, unending. It is a perfect love, undeserved love that He gave His only begotten Son. Yung Isaiah 9:6 mo, Beb, di ba? Na for unto us a son is given, a child is given, and the rulership, the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful Counselor. Walang confusion. Mighty God, He will put things into order sa ating life. Eternal Father. Prince of Peace. Walang conflict. Kapag ang puso natin, kaisipan natin, nakatira si Kristo, makikita mo na the Word of God, the guidance of the Holy Spirit will lead us na magkaroon ng kapayapaan. Naalala ko tuloy yung if you remember na merong something ang somebody against you, leave your offering in the altar, go there, make peace. Yun ang pagpunta ni Lord dito sa lupa. Amen and amen. Amen. Okay. Thank you, Lord. So, ang time po is God's creation. Shared to each and every one of us. Kailangan din po natin siyang i-share to others, especially yung our family. At syempre po, spend time with the one who gave it to you. Si Lord. Never, never po nating sabihin na wala akong time para sa'yo, siyang nagbigay ng time sa'yo. Kaya, thank you, Lord po. Sa lahat po ng mga may birthday sa araw na to, happy, happy birthday. Kay Sister Marivic Baral, Tita Ikit, Paulino. Andito siya kahapon. Oo. Sister Maricris Gutierrez, Sister Aida Morete, at kay Sister Net Yabiabin. Happy, happy birthday. Thank you, Lord. Sabi ni Sister Sally Jugilon, parang 85 lang daw si Nanay Aning. Uy. Amen. Oo. Si Nanay Soseng, ilang taon na? Sasabihin ni Sally Jugilon. Oo. Ano na rin niya? Nasa 80 na rin, di ba? 80 plus. Oh, 80 plus na. Thank you, Lord. So mga kapatid, wag po tayong ma-sidetrack ha sa mga nakikita natin sa paligid. Ito pong pagdating ng Pasko, wag po natin kalimutan si Kristo. Kasi ang Pasko, it's about Christmas. Si Jesus Christ. Ano yung sabi mo? hindi nawawala ako kasi okay. Nawawala ako ng Okay. Ano ba yung sinasabi ko? Huwag natin kalimutan ang Pasko. Huwag nating kalimutan, oo. Si Kristo. Sa Pasko kasi nasa sidetrack na po tayo talaga. Nakatingin tayo sa mga regalo. Yung nakaraan ng lesson natin, indescribable gift ang natanggap po natin.
sa mga ganitong petsa, dapat yun yung inaabangan natin. Masyado na talaga tayong na-sidetrack. Napansin nyo ba kung gaano naka-traffic ngayon? Bakit tuwing ganito lang talaga na sobrang traffic? Hindi po masamang magbigay ng regalo kasi maski kay Kristo, yung 3 wise men, binigyan siya ng regalo. Pero no amount of material things can replace your devotion to the Lord, mga kapatid. Kasi siyang may-ari ng lahat ng yan eh. Oh, sige. Thank you, Lord. Oo. Amen. Okay na, di bale. Nawawala na talaga ako. Ako Sige. gusto mong makita yung perspective ko sa madaming traffic. Ano? Marami tayong sasakyan. Kaya naman traffic. Ibig sabihin, yun. Tsaka pag pumunta ka, ang sasaya ng mga tao, bili ng bili. Oo, parang pag tinignan mo, tapos kain tayo ng kain. Ang saya, di ba? Hindi, totoo, pag lumabas ka. Wala namang masama doon. Hindi, sinasabi ko lang. Wala naman pong masama doon kasi talagang lahat nagdiriwang tuwing Pasko. Paalala lang. Paalala lang yun kasi nga, sobrang napakadali na ma-caught up ka doon nga sa mga superficial na celebration ng Pasko na natutuon na po tayo talaga doon. Hindi masama yun, mga kapatid. Kasi lahat naman tayo, tuwing Pasko, nag-expect tayo ng regalo. Reminder lang po na baka nakakalimutan po natin ang pinaka-best and indescribable gift given to us at nawala na tayo ng panahon para doon. Reminder lang po kasi talagang ang Christmas season ay nakakapagpabago ng pananaw. Mabuti kung yan ay talagang papunta kay Kristo. Kaya huwag nating kakalimutan yung the heart of holiday values. The heart of holiday values. It's about our gratitude on what the Lord has done in our lives. And another one, heart of holiday values, is the aspiration and one of the great needs of us humans is generosity. Ayan. Amen. Para po sa ating repeat new song of the week, Si Kristo ang Pasko, composed by Sister Bebot Perez. God bless us all. Pasko na naman, paggunita sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, si Kristo ang tanging dahilan. Pasko na naman, kaloob ay pag-ibig ng Diyos sa tao. Pasko na naman, dakilain si Jesus na tagapagligtas. Pasko na naman, pag-ibig ang tanging diwa nito. Pasko na naman, madarama mo ang pagbibigayan. O Pasko na naman, gagala ka ng hati sa puso. O Pasko, Pasko, kapayapaan dulot sa mundo. Ipagdiwang natin ang araw na ito. Ipagdiwang natin ang araw na ito. Pag-ibig ng Diyos ay ang diwa nito. Pasko, Pasko, si Kristo ang Pasko. Pasko na naman, paggunita sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, si Kristo ang tanging dahilan. Pasko na naman, kaloob ay pag-ibig ng Diyos sa tao. Pasko na naman,
Pasko, Pasko, kapayapaan ang dulot sa mundo. Ipagdiwang natin ang araw na ito, ipagdiwang natin ang araw na ito. Pag-ibig ng Diyos ay ang diwa nito. Pasko, Pasko, si Kristo ang Pasko. Pasko, Pasko. Second Timothy 2:2